update naman tayo. So, as I open my app, no, kasi kailangan ko magbayad eh. Meron pa akong payment due dito. Last installment term ko na po sa Bilis. So, inopen ko po yung aking app. And then, ito yung bumungad sa akin. I don't know kung meron din kayo sa mga cellphone nyo, ha? Yung may mga Bilis account dyan. So, sabi niya dito, Bilis needs permission to access your background location for reasons of security. Prevent fraud daw. And to provide you with the best offer based on your location. So, hindi ko alam kung isa po ito sa security feature po ngayon ni Bilis. Actually, natuwa naman ako kasi kahit papaan, may mga paganito na po si Bilis. Kasi FYI nga, di ba, na-hack nga yung account ko dito, nalimas yung loan offer ko dito, and inapila ko talaga ng inapila yun. At alam nyo, sa mga hindi pa po aware sa nangyaring hacking po sa aking account, no, you can visit naman my playlist dyan. So, lahat ng video ko na gusto nyo malaman about Bilis nandyan. Well, anyways, early this January, na-settle na po namin yun. Binalik po sa akin yung pera kasi legit naman talaga na na-hack talaga yung account ko. Well, back to the security feature po ni Bilis, sinalaw ko lang po yung aking device location para ma-access nila. And then, na-proceed na agad ako sa dashboard ko dito. So, ito talaga yung available balance ko na 34,000 pesos. Meron nga akong last payment dito, which is mag-due nga po ng February 17. Anyways, binayaran ko po itong loan offer ko po na ito. Then, after this successful payment po, bumalik ako sa dashboard ko and guess what? Nakakatuwa. Diba? Bongga. Wow. In-increasean nila ako with their maximum credit limit of 50,000 pesos. Well, natuwa ako dito sa pa-loan increase po ni Bilis, ha, kasi mind you, 10,000 pesos lang po yung niloan ko sa last time na nag-loan ako dito, na meron nga po kong maximum credit limit of 44,000 pesos. And then, itong 10,000 pesos na ito, 3 months to pay ko pa siyang kinuha. Usually kasi, based sa experience ko, ha, pag naglo-loan tayo dito kay Bilis ng mga small amount lang, hindi natin ni-loan ng full itong loan offer nila na 44,000. Usually, hindi po talaga ako binibigyan ng increase kapag tingi-tingi lang yung paglo-loan ko dito. So, ang tagal ko na dito sa Bilis at never pa nangyari yun. Ang gusto kasi ni Bilis, kapag may loan offer tayo, is i-loan po natin siya ng buo. Bayaran din natin yung loan terms natin according doon sa installment plan monthly. And then, kapag natapos yun, is agad-agad guaranteed po yung increase kay Bilis. Nagulat ako this time na nagtingi lang ako ng loan dito. As in, ito lang, 10,000 lang yung loan ko. Na-increasean niya pa rin ako into their highest credit limit of 50,000 pesos nga. Pero hindi ko alam kung ito po ba ay pakonsuelo sa akin ni Bilis. Gawa nga nung nangyaring hacking incident sa account ko mismo dito sa Bilis. Well, bago pa man din ako nag-increase kasi ng 50,000 pesos na ito, meron na rin naman kasi akong credit limit na 44,000 pesos. Which is, 6,000 pesos na lang din naman yung idadagdag is 50,000 pesos na. Pero alam mo ba, share ko lang sa inyo to, since ako yung nahack yung account dito. Partly talaga, nawalan ako ng amor dito kay Bilis. Parang nawala yung tiwala ko sa kanila. Kasi alam nyo naman guys, buong journey ko po dito sa aking Bilis is sinishare ko po yan sa inyo. Nag-share ako sa inyo ng mga tips regarding Bilis na mas makatulong pa sa inyo para gumanda yung account nyo, ma-offeran kayo. So, sinishare ko yan sa inyo. Pero di ko akalain na darating pala sa punto na mahahack mismo yung account ko. Parang feeling ko that time na betray ako ni Bilis. All the time, nire-recommend ko sa inyo si Bilis. Sinishare ko siya and pinafront ko siya sa inyo na one of the best and the most legit loan app. Ang totoo naman talaga, legit naman po talaga itong si Bilis. Wala naman po tayong question doon. Lalong-lalo na kung gaano nga naman kaganda ang pa-cash loan offer po ni Bilis at kung magkano lang din naman yung interest rate niya. At hindi po talaga nang-harass itong si Bilis. FYI, lahat ng pag-feature ko regarding Bilis loan app is lahat po yun is voluntary lang and 100% not sponsored. Kaya malakas din yung loob ko that time mag-appeal or mag-rant talaga dito regarding nga po sa hacking issue ko. Kasi nga, hindi nila ako bayad. Ang dami nagsusulsul sa akin regarding Bilis na i-delete ko na daw yung account after ko ma-settle yung loan ko dito. Kasi nga, di ba, bilang naka-experience ka ng hacking, of course, na-expose na yung account mo. Pero I have the decision pa rin na hindi ko nga dinelete yung account ko. Hindi ko po i-delete yung account ko. Kasi unang-una, pinaghirapan ko yung account ko dito na maiangat ko yung aking loan offer. Pangalawa, may magbabago ba kung i-delete ko yung account ko? Mababago pa ba nila ang lahat? Or maibabalik pa ba nila ang lahat? Regarding sa exposure ng account ko, kung sino man ang hack nun. Pangatlo, gusto kong ma-witness pa kung ano pa ba ang kayang gawin ni Bilis regarding their security. Kung gaano pa ba nila hihigpitan
yung security feature ng mga accounts natin dito, which is yun yung pinaramis nila sa akin kasi nag-appeal din ako dyan. Paano ko pa masisigurado na secured ako dito? So, ang reply kasi nila sa email ko noon is magkakaroon daw sila ng strong preventive measure regarding daw po sa incident at regarding nga daw po sa security features po nila. So, umaasa ako doon. Well, yun yung mga reason kaya ayaw kong i-delete yung loan app ko dito kahit na-hack na yung account ko. And of course, may condition po ako nakasama dito. So, sabi ko sa sarili ko, once na maulit pa itong insidente sa account ko, so that's the na hindi ko na talaga kayang pagkatiwalaan itong bill is up. And that's the time mag-a-apply po tayo ng legal process dito kasi hindi na po ito nakakatuwa. If ever na maulit tong ganitong insidente sa akin. Kaya this time, hindi po ako takot dito sa loan offer ko na mahack ulit. Kaya this time, napaka-confident ko na po talaga dito sa account ko dito sa Bilis. Pinapanghawakan ko yung promise nila na i-strengthen pa nila yung security feature ng account ko. Well, anyways, 50,000 pesos loan offer is a big amount na po talaga yan. I am planning din naman na gamitin din ito si Bilis. Baka mahack pa. Charot. Anyway, sa 50,000 pesos nga po pala na loan offer ko, ang loan terms ko po dito na binigay nila sa akin, isang minimum po is 2 months up to 12 months. So, ito yung maganda sa Bilis Meron silang mga short term lang na kung babayaran din natin agad. So, tinry ko po itong 50,000 pesos sinagad ko for 2 months to pay and then monthly po yung frequency ng repayment ko. So, meron akong monthly na 27,626. So, tinimes 2 ko yan and nag-total po siya ng 5,252. So, ito po yung kita nila sa akin for 2 months to. So, divide lang natin sa 50,000%. Ito yung interest rate nila sa akin for 2 months to pay. 10.5%. So, di ba bongga na. Divide natin sa 2 months. So, meron akong monthly interest dito na 5.25%, which is good na rin, no? Kaysa naman sa mga loan up dyan na pinapatulan natin, which is 15% monthly. O, saan ka pa, di ba? So, anyway, so, sinagad ko na into 12 months to pay para makita nyo yung difference. Meron po akong monthly po na 6,059 pesos. So, times 12 ko po siya is equals to 72,708. So, minus ko siya sa 50,000 pesos. Ang kita po nila sa akin for 12 months to pay or for 1 year to pay is 22,708. Para makuha po natin yung kabuuang interest, divide lang natin sa 50,000%. So, is equals to 45.41%. So, itong 45% po na ito po yung interest sa kabuuan sa buong 12 months to pay. Pero itong 45% interest na to, ito na po yung interest sa ibang OLA na 7 days to pay lang. Diba? Ang layo ng diferensya. Pero itong 45% na ito for 1 year, divide natin sa 12 months to pay is equals to 3.78%. So, mababa po talaga ito kapag long term po yung payment natin dito. Usually, ganoon naman Nagbabago po talaga yung interest. Depende yun sa installment term po natin. Pero ang maganda kasi dito is reasonable yung interest rate. Sobrang legit. Wala yung planning din naman na gamitin talaga itong si Bilis loan offer ko. Baka kasi ma-hack na naman. Charot. So, uunahan ko na. Well, mag-update naman ako sa inyo pag nagamit ko na po ito. I think that's all for my bill is now. So, don't worry, mag-update naman po ako sa inyo time to time regarding bill is. Dapat po nakasubscribe kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po ay po may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!